Naniniwala ho ba kayo mga kapatid that God is in control? Ang tawag po dyan sa theology, sovereignty ng Diyos. Nothing sits outside the sovereignty of God. Walang bagay na nangyayari sa mundong ito na hindi alam ng Diyos. Walang nangyayari sa mundong ito na hindi po kontrolado ng ating Panginoon. Because our God is our ultimate ruler. Ang Diyos natin, He controls the big events, He controls the little events, He knows the good events, and He even knows the bad events. Ang Diyos natin, kahit minsan inaalaw niya na dumaan tayo sa pagsubok, dumaan tayo sa hirap, ang Diyos natin ay hindi brutal at cruel na inaalaw ng Diyos yun para tayo ay pahirapan. God is not evil, but He can use evil for good. Nawala lang ako ng 2 linggo, nakalimutan nyo na mag-amen. Hallelujah. In fact, yung nangyari kay Joseph sa Genesis, naalala na po ninyo yon? Doon sa Genesis, si Joseph ay nahirapan, may dream na nilagay ang Lord sa kanya. Alam niya yung mangyayari sa kanyang future, pero hindi naging straight line yung kanyang journey. Dumaan siya sa hirap, dumaan siya na inalipusta siya, binenta siya, pinahirapan siya, inakusahan siya. Pero at the end of that journey, ang sabi mismo ni Joseph sa kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya, you meant it for harm, but God meant it for good. Ginamit nyo yan para ako'y saktan, pero ginamit ng Lord yung inyong intensyon for good. Everybody say, God meant it for good. Anong ibig sabihin ng God meant it for good? Ang sinasabi lang ni Joseph, God did it on purpose. Alam ko maaaring ang desire ninyo ay saktan ako, patayin ako, pero ginamit ng Lord yung masamang pangyayari na yan na ginawa nyo sa akin. It may look random, but God did it on purpose. So hindi ako basta maswerte na nakaligtas. Kasi ang luck, madalas natin sabihin yan, good luck. Pero ang luck doesn't exist under God's sovereignty. Walang swerte pagdating sa sovereignty ng Diyos. Pinagpala, hindi swinerte. Kasi kapag swinerte ka, sino papapurihan mo? Pero kapag pinagpala ka, Diyos ang papapurihan mo. So ibig sabihin mga kapatid, luck doesn't operate in God's sovereignty. Kaya nga ang mga Kristiyano, we are blessed because God is sovereign. We are blessed because God is in control. Sometimes hindi natin maunawaan kung bakit nangyayari sa atin ang mga nangyayari sa atin. Hindi natin maunawaan kung bakit magpapasko na tinanggal ka pa sa trabaho. Hindi natin maunawaan kung bakit nangyayari ito sa ating pamilya, na walang ka ng mahal sa buhay sa season na dapat nagsasaya ka. Because sometimes, yung mga aksyon ng Diyos at yung mga inaalaw ng Diyos sa buhay natin, it doesn't make sense to us. And sometimes tinatanong natin ang ating Panginoon, kung naalala niyo yung preaching ko 2 weeks ago, that sometimes we are asking God, Lord, ba't mo hinayaan na mangyari ito sa amin? Because sometimes, yung mga nangyayari sa buhay natin, it doesn't make sense. And we conclude that since what happened to us doesn't make sense, kinukonclude natin that God doesn't make sense. And by the way, do not expect God to make sense. He was not supposed to make sense to us. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw topic ni pastor ngayon. Ibig sabihin, huwag ka nang masurpresa if God doesn't make sense. He's not supposed to make sense. Minsan talaga nakakalito yung pamamaraan ng Panginoon. Minsan talaga parang illogical yung pamamaraan ng Diyos. Yung mga plano ng Diyos parang hindi ma-conceive ng ating finite minds. And sometimes yung mga action ng Lord doesn't add up. Pero ang guarantee at assurance natin, the ways of God is higher than our ways. God's way is always the right way. You have to understand, hindi man paraan natin, direksyon natin, kalendaryo natin, o plano natin ang nasunod, ang pinaka-importante, alam natin na ang Diyos ay may control na anumang bagay na pinagdadaanan natin, anumang lugar na kung saan tayo naroroon, nothing sits outside the sovereignty of our God. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kahit hindi mo makita ang kamay ng Diyos, hindi ibig sabihin nagmamaang-maangan ang Diyos sa iyong sitwasyon. Kung hahanapin mo lang, makikita mo.
Minsan, yung pamamaraan ng Diyos parang sa physical eye, parang contrary, o hindi yun yung magiging ending. Because sometimes, sa mga panahong naghihirap ka, hinahanap mo yung Diyos, hindi mo makita. Nangyayari ho ba yan? At kapag nag-e-expect kang magsasalita ang Diyos para i-explain niya yung sarili niya kung bakit ito nangyayari, hindi nagsasalita ang Diyos. In fact, pag may problema ka, mas madaldal pa si Satan kesa sa Diyos. True? Si Satan laging nagsasalita, iniwan ka na ng Diyos, kinalimutan ka na ng Diyos, walang Diyos. Ikaw naman, Lord, speak to me. Lord, cooperate please. Lord, urgent na to. Lord, emergency na to. Where are you? Where are you, God? Where are you? At kapag wala kang preconceived decision na magtiwala sa Panginoon kahit hindi mo siya makita, kahit hindi mo siya mahagilap, at parang hindi mo siya maramdaman, susuko ka. At iisipin mong kinalimutan ka na ng Diyos kasi hindi mo siya makita. Pero hindi porkit hindi mo siya nakikita, hindi gumagalaw ang Diyos. In fact, my advice to you is this. If you cannot see God, trust God even more. Trust God even more. Kapag hindi mo siya makita, mas lalo ka magtiwala kasi alam natin na ang Diyos ay may plano. Minsan, alam niyo ba na kahit ang Diyos may mga nililihim talaga sa ating intentional para turuan tayo magtiwala sa Diyos. Lagi ko ito ina-example, no? Kapag kinakasal kayo, di ba nag-aaido kayo dun sa inyong mapapang-asawa? Sasabihin ng pastor o ng pare, do you accept Jenny to be your lawful wife? To have and to hold in sickness and in health until death do us part? And then the groom will say, I do. Alam mo, buti na lang, si Lord hindi sumisingit. Bago ka sumagot, sasabihin ng Lord, teka lang ha, bago ka mag-I do, for the next 5 years, ito pagdadaanan nyo. Pakita ko lang sa'yo, okay? Na yung mapapang-asawa mo, ganito yan. Na yung mapapang-asawa mo, tumutulo laway niyan. Humihilik yan sa gabi ng kasinlakas ng truck. At ito ang mga pagdadaanan nyo, rurupok ang inyong relationship, matitest ang inyong finances, matitest. Siguro, hindi ka na mag-I do kagad. Kung buti na lang talagang sinasadya ng Lord na hindi ipaalam sa atin. Kasi gusto niyang magtiwala tayo sa bawat hakbang na meron tayo. That sometimes, sabi ng Deuteronomy 29:29, the secret things belong to our God. Na even our God has secrets. Minsan may mga wini-withhold siya sa atin. Hindi dahil may gusto siyang patunayan, hindi dahil gusto niyang tayo ay takutin, kundi may mga secrets ang Diyos na gusto niyang tayo mismo ang makatagpo kung paulit-ulit tayong magtitiwala sa Panginoon. So, I'm going somewhere, pero what I'm trying to say is this. Ang Diyos, hindi tayo kailangan para manatiling Diyos. Correct? Hindi kailangan ng Lord si David para patayin si Goliath. Pero nakipag-partner si Lord kay David para i-defeat si Goliath. So, God will never cease to be God kapag hindi ka sumamba sa Kanya. God will never cease to be God kapag hindi mo siya makita. God will still be God. Magtiwala ka man sa Kanya o hindi. Correct? So, let me just tell you this. Hindi ng Diyos kailangan ang tulong mo. Just in case. Na minsan sinasabi natin, Lord nagsimba ako. Baka naman. Lord, nagsimba ako sa first week ng December, so I expect something good to happen to me all throughout the week. Because ang expectation ng maraming tao, if you do good, God will do good to you. Kaya minsan it doesn't make sense kasi gumawa ka naman, nagsimba ka naman, doon ka pa nagka-problema. Kaya sometimes nalilito ka, nakukonfuse ka kasi iba yung pamamaraan ng ating Panginoon. Hindi kailangan ng Diyos ang tulong mo, pero iniimbitahan ka ng Diyos na makipag-partner sa Kanya para ma-execute at ma-enforce ang kalooban ng Panginoon dito sa mundong ito. So question, gusto mo bang maranasan ng victory? Gusto mo ba na magkaroon ng maayos na takbo ang iyong buhay, kapatid? Gusto mo bang matapos na yung buhay mo na lagi na lang discouraged at defeated? Gusto mo bang tanggalin na ng Lord at wasakin na ng Lord yung unproductive cycle, yung vicious cycle na tumali sa atin for many years? Makipag-partner ka sa Diyos. Imbitahan mo ang Diyos. Kahit hindi mo siya nauunawaan minsan, makipag-partner ka sa Kanya, magkaroon ka ng desisyon na, Lord, ano mang mangyari, kahit hindi ako sure sa ano mang kakahinatnan ng 2023, I want to partner with you that your will be done on earth
as it is in heaven. Make a decision to put your faith to the next level. Especially this 2023. I want to invite our entire global family. I don't want to judge anybody or condemn anybody, but what I'm trying to say is this. I want to invite you. Gusto mong maranasan ng greatness at goodness at faithfulness ng Panginoon, makipag-partner ka sa Diyos. Itaas mo ang level ng iyong pananampalataya kasi si Lord, gusto niya magkaroon ng personal relationship sa iyo. Let me repeat, hindi lang functional relationship. Gusto niya personal relationship. Kasi yung relationship mo dun sa barbero mo, functional. Basta nakakapagbayad ka, nagugupitan ka, tapos na. Correct? Yung relationship mo sa magtataho, basta madamihan niya yung arnibal, lagyan niya ng sago, at makapagbayad ka, everyday yan, meron kayong relationship, pero functional lang. At kapag wala yung magtataho, parang hindi kumpleto araw ko. Amen? Kasi yung function nawawala eh. Pero ang Lord hindi niya gusto na magkaroon ka lang ng functional relationship na magsisimba ka every Sunday, uuwi, magpipray, mag-aantay ng sagot. Okay lang yun. Pero gusto ng Lord, personal relationship. Hindi niya lang gusto na magkaroon ka ng functional relationship, kundi mas maigting, mas malalim, mas close na relationship sa'yo. Do you understand? Even Jesus Christ. Si Jesus Christ, meron siyang 70 disciples, meron siyang 12 disciples, meron siyang 3 disciples. So, palapit ng palapit, pa-close ng pa-close. So, may mga alam si Peter, James, and John na hindi alam ng 12 disciples. May mga na-witness si Peter, James, and John na hindi na-witness ng 70 disciples. May mga Christians na nawi-witness ang galaw ng Diyos na hindi nawi-witness ng karamihan. Alam niyo kung bakit? Hindi lahat may personal relationship. Maraming may acquaintance relationship sa Diyos, pero walang deep, malalim na relationship. So, in this message, I want to invite you to have a deep relationship with God. Personal relationship with the Lord. Hindi lang relasyon na pang surface lang, kundi malalim na relasyon sa Panginoon. Probably yung katabi mo ngayon na hindi mo kilala, ang alam mo lang sa kanya, yung buhok niya itim, yung buhok niya bagong rebond, kakatanggap lang, pastor, ng Christmas bonus. Alright? Ang alam mo, may salamin siya. Ang alam mo, nasa 20 siya. Ang tawag doon, surface. Mababaw na relationship. Hindi katulad ng pagkakakilala mo sa asawa mo, alam mo ang favorite niya, alam mo kung magugustuhan niya o hindi, alam mo kung ano ikagagalit niya, alam mo kung ano ikakasaya niya. Bakit? Personal. Malalim ang relationship. Amen. So, kilala niyo ba si Michael Jordan? Sino nakakilala kay Michael Jordan? Uso, bata pa. Okay, Stephen Curry. Mga Stephen talaga, pogi talaga yan. Okay, sino nakakilala kay Stephen Curry, for example? Okay. Sino nakakilala sa akin? Taas kamay. Okay. Okay, marami nakakilala sa akin. Mas sikat pala ako rito kaysa kay Stephen Curry. Hallelujah! Okay. Marami sa inyo kilala ako sa surface. Kung ano napapanood nyo sa YouTube, kung ano nakikita nyo sa Facebook, kung ano ginagawa ko sa stage. Pero si Jenny, she knows everything about me. So it's one thing to know about Stephen, it's another thing to know Stephen. And many of us knows about God, but doesn't really know the Lord. Kasi walang deep relationship. Amen? Gusto ng Lord na magkaroon ng intimate, malalim na relationship. Kung paano si Adam and Eve, nung nilikha sila ng ating Panginoon, ang sabi ng scripture, si Adan, nung siya palang mag-isa, ang sabi ni Jesus, ng Lord sa kanya, it's not good for a man to be alone. I will find a suitable partner for him. Kasi gusto ng Lord na tayo ay magkaroon ng, ang Diyos hindi siya against sa relationship. He wants us to have relationships. Pastor, February na ba gusto niyo ba ang relationship pinag-uusapan natin? Amen. At katulad ni Adam and Eve, katulad namin ni Jenny, at katulad ng maraming mag-asawa sa inyo na may romantic relationship. Hindi porket natutulog kayo sa isang kwarto, romantic ang relationship. Kaya romantic ang relationship ninyo because you spend time with each other. And every time may kinakasal ako, meron akong counseling na ginagawa. At lagi ko sinasabi sa kanila na, paano mo siya nakilala? Lagi ko inugat, paano niyo siya nakilala? Kasi gusto kong ipaintindi sa kanila na yung kanilang desisyong magpakasal, hindi basta paggising nila magpakasal na tayo.
Na-build up yung relationship mula pa sa pagkakaibigan hanggang pagkakaibigan. Hallelujah. Praise the Lord. Ang tahimik na 11 a.m. Amen. Naunawaan niyo mga kapatid na may progression yung kanilang relationship hanggang dumating sila sa tagpo at sinabi nila, ikaw ang dadaling ko sa dambana kasi ikaw ang binigay ng Panginoon sa akin. Katulad ni Adan, ang sabi ng Lord sa kanya, I will make a suitable helper kasi alam ng Diyos, he cannot function on his own. Kaya niya nilikha si Eva para maging partner. Si Lord nag-design ng perfect counterpart. Pansinin niyo, yung ibinigay kay Eva, hindi nanay. Hindi sinabi ng Lord, malungkot si Adan, bigyan natin ng nanay. Kasi madalas sa atin, pag malungkot, ang sagot, nanay, nanay, mama. Amen? Hindi binigay nanay. Napansin niyo? Hindi binigyan ng manager. Hindi binigyan ng boss. Hindi binigyan ng maid. Ano binigay? Suitable helper. Alam niyo ang Hebrew word ng helper? Ezer. Ezer. E-Z-E-R. Ezer. Yung iba namang partner natin nakaka-ezer. Right? Nakaka-ezer. Pero yung binigay kay Adam, ezer. Nang ibig sabihin is suitable helper. However, nung silang dalawa na, may relationship sila, intimate sila sa kanilang relationship, pero hindi lang yung relationship nila sa kanilang dalawa ang mahalaga, kundi yung relationship nila sa Diyos ay mahalaga rin. Na ang Lord nagbigay ng instructions sa kanila, okay, I am a generous God, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng puno dito sa Garden of Eden, pwede ninyong kainin lahat ng bunga except for one. Anong ginawa nila? Yung kaisa-isang bawal, yun yung kanilang kinain. At doon pumasok ang kasalanan, doon pumasok ang kamatayan, at lahat tayo ngayon ay nagsasuffer. Correct? Pero this is interesting kasi ang sabi ng Scripture, na nung nagkasala sila, nung dumating ang ating Panginoon, sinabi sa Bible ang pinakaunang tanong in all of Scripture. Ang pinakaunang tanong sa Bible, where are you? Alam niyo ba na ang pinakaunang tanong sa New Testament, where is He pertaining to Jesus? Ang unang tanong sa Old Testament, where are you? That's the problem, na wala sila. Pero ang solusyon sa New Testament, where is He? Jesus. The solution to what happened to Old Testament. Make sense? So tinanong ng Lord si Adam, nasan ka? Hindi dahil hindi alam ng Diyos kung nasan sila. Alam ng Diyos kung nasan sila. Because God is in control. He is all-knowing. Alam ng Diyos kung nasan sila, pero hindi porket tinatanong sila ng where are you, hindi alam ng Diyos kung nasan sila. Amen? Kaya nagtanong ang Diyos ng where are you, hindi dahil hindi alam ng Diyos kung nasaan sila, kundi gusto ng Lord ipaintindi sa kanila that you are lost in my presence. That because you sinned, you created a distance between God's holiness and righteousness because of your sinful act dahil sa iyong ginawa. It was asked for them to realize that you are lost in His presence. Kasi si Adan at si Eva, nung sila'y nagkasala, nagtago sila at kinover nila ang kanilang sarili sapagkat na-realize nilang sila ay hubad. And by the way, let me just tell you this. Because of our sin, most Christians are trying to hide and cover their sin. But let me just tell you this. You cannot cover your sin and shame on your own. Because Jesus came 2,000 years ago, not just to cover your sin, but to wash your sin. That's why ang good news ay good news. That's why ang gospel ay good news. Hindi dahil ang Diyos nagbigay ng band-aid solution sa sinful humanity. Kaya good news ang gospel because when you accept Jesus as your Lord and Savior, you become a new creation. The old has gone and the new has come. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, kahit na anong na-achieve mo, kahit gaano kataas ang iyong pinag-aralan, kahit gaano karami ang pera sa bank account mo, kahit nakuha mo na yung bonus mo, kailangan mo pa rin si Jesus sa iyong buhay. Mas kailangan mo si Jesus kaysa sa internet. Mas kailangan mo si Jesus kaysa sa Facebook. You need Jesus. You need God in your life. And my invitation to you is for you to realize na kahit maganda ang takbo ng buhay mo ngayon, kailangan mo ng Diyos. At kailangan mong mapalapit sa Panginoon. At kailangan mo mag-spend ng time para ang relationship mo sa Diyos ay mas lalong lumalim. It is important that all of us will have a personal relationship with the Lord.
Let me repeat, napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay hindi lang religious. Kailangan meron kang personal relationship sa Diyos. Kailangan ng relationship mo kay Lord hindi lang functional na kapag nanalangin ka, sasagot siya. Gusto niya magkaroon ng deep personal relationship. He wants you to know Him deeper. Mas malalim. And just when I thought na malalim na pagkaunawa ko sa Panginoon, mas lalong ipinaalala ng Panginoon sa akin na hindi mo maiki-claim na kilala mo na talaga ang Diyos. Because marami akong kilala na dahil sa yaman nila, dahil sa achievements nila, dahil sa mga bagay na na-accomplish nila sa buhay, wala na silang panahon na hanapin ang Diyos. Mas gusto lang nilang hinahanap sila ng Diyos. Pero ayaw nilang hanapin ang Diyos. Alam mo ang tawag ng Bible sa mga tao na walang panahong maghanap sa Diyos? You'll be surprised. Ang tawag ng Diyos dyan, kayabangan. Psalms chapter 10 verse 4. In his pride, the wicked man does not seek Him. In all his thoughts, there is no room for God. What a convicting word. Na sinasabi ng scripture, yung mga wicked dahil sa kanyang kayabangan, walang lugar ang Diyos sa puso niya. Walang lugar walang lugar si Lord sa kalendaryo niya. Walang pwesto ang Diyos sa puso niya. Na parang gusto niya lang hanapin yung dreams and goals and success, kung paano matutupad ang aking pangarap, pero hindi niya pinursu yung purpose ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga at napaka-importante po na tayo hindi lang natin pinupursu yung dreams natin, kundi yung purpose natin. Kasi kapag dreams mo ang nagdadrive ng buhay mo, papunta ka lang dun sa pangarap mo. And you will realize na madalas tayo, kapag na-achieve mo na yung success, success doesn't feel successful kapag wala si Lord. Wala si Lord eh. Hindi mo siya hinanap. Ang pinurso mo lang yung pangarap mo, na magkaroon ka ng bahay, magkaroon ka ng kotse, magkaroon ka ng pamilya. Maganda po ang lahat ng bagay na yan. Hindi ko po sinasabing mali ang mangarap. Pero dapat yung purpose ang habulin natin. Lord, ano ang purpose mo sa aking buhay? Bakit ako nakapagtayo ng negosyo? Anong purpose mo? Bakit construction yung nature ng aking business? Bakit sa restaurant business ako? Bakit nandito ako sa trabahong ito? Bakit mo ako ginawang artista? Sana all. Ano ang purpose, Lord? Yun ang lagi mong tanungin eh. Lord, hindi aksidenteng nandito ako eh. Hindi aksidente na ako ay engineer at Kristiyano. Hindi aksidente yung maraming engineer, pero may mga engineer na Christian. Maraming architect, pero may mga architect na Christian. Hindi po aksidente na ikaw ay Kristiyano at nag-iisang Kristiyano sa iyong pamilya. May purpose ang Panginoon kung bakit ngayon inaalaw. Kung kaya't ako po ay naghihikayat sa bawat isa sa atin, na sana naman, ilagay natin sa prioridad yung magkaroon tayo ng personal na relationship sa ating Panginoon. Sino sa inyo naniniwala mga kapatid na ang priority natin napakahalaga? At yung sequence ng ating priority, napakahalaga. Sequence matters. The first must be the beginning. Kung ano yung dapat number one, yung dapat ang number one. Correct? Kasi kapag mali ang sequence, sira lahat. Kapag mali ang sequence, disaster. Pag nagbotones ka ng polo, mali ang unang botones, mali na lahat. So yung una, pinakamahalaga. Amen. And even God, even ang Diyos natin, He knows how to prioritize. Nung nilikha ng Diyos ang mundo, sa day one, hindi unang nilikha. In case you don't know, sa day one, hindi tao ang unang nilikha. Alam niyo po ba kung pang ilang araw tayo? Day 6. At pagkatapos ng day 6, nagpahinga ang Panginoon. Ibig sabihin, tayo yung pinaka-finale. Sabi mo sa katabi mo, pang-finale ka. Pang-ending ka eh. Amen? Pang-ending ka eh. Imagine niyo kung ang Diyos hindi marunong mag-priority. At inuna ka muna niyang nilikha bago oxygen. Kahit gaano ka kaganda at kahit gaano kamahal ang skincare mo, patay ka. Pag wala kang oxygen, correct?
Buti na lang, ang Diyos marunong mag-prioritize na alam ng Diyos, wala pang bagay na makakapag-sustain sa'yo. Kaya inuna niya muna yung halaman, yung hayop, yung oxygen, yung lahat ng meron sa mundo. Ang sabi ng Lord, nung finish na lahat, ilagay mo na ang tao. May sequence. Imaginein mo kung ikaw yung inuna. Tapos nung nauna ka na, Lord, may nakalimutan kaya? May nakalimutan ka buya? Ay, oo nga pala, sorry, wala pang oxygen. Isipin nyo kung gaano ka-disastrous kapag mali ang order of priority. Kung gaano ka-disastrous kapag inuuna mo yung dapat hindi mo inuuna. Kaya ang sabi ng Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness, and all, everybody say, and all these things will be given to you as well. Ang ganda nitong phrase na to, all these things. Sino sa inyo gusto nyo makakuha yung all these things? Actually, pag tinignan mo ang Matthew 6, alam mo kung ano all these things? Damit, pagkain, basic need. Sino sa inyo gusto nyo magkaroon ng basic needs that all these things will be given to you? Correct? Pero ito ba yung nauna? Ito ba yung nauna sa verse? Balikan nga natin yung una. Matthew 6:33. But seek first. Ang ginagawa natin, yung all these things, nilalagay mo sa unahan. Tapos nilalagay mo yung seek first. Tapos nag-expect ka ng blessing. Parang gusto mo munang malikha ka bago oxygen. Inuuna mo yung karwahe bago kabayo. Yung iba dyan, alas stress pa. Hindi. Amen? So, ibig sabihin, napakahalaga ng prioritization. Amen? And I'm not here to judge your priorities because if you don't know, your actions, mga kapatid, are the result of your priorities. At marami sa atin nagsasabi, Pastor, wala akong panahon sa Diyos. Pastor, masyado akong busy sa Panginoon. Pastor, masyado akong busy sa maraming bagay. Napapabayaan ko na yung pamilya ko, napapabayaan ko na yung trabaho ko. Marami tayong naririnig na ganyan dahilan. At parang sinasabi natin, Lord, Pastor, ipag-pray mo naman ako na magkaroon ako ng commitment sa Diyos, magkaroon ako ng commitment sa family ko, magkaroon ako ng commitment para sa negosyo namin, sa business namin, sa trabaho natin. We don't have a commitment problem. We don't have a commitment problem. We have a priority problem. Hindi commitment ang problema natin. Ang problema natin, we don't know how to prioritize. Seek first His kingdom and all of His righteousness, and all these things shall be added unto you. My premise is this. God wants to have a personal relationship to you, and all these things will be added unto you. And contrary to popular belief, hindi po kailangan ng magic formula para maging close kay Lord. Hindi kailangan tapos ka ng theology para maging close ka kay Lord. At marami sa atin ang nadaya ng katotohanan na ang Lord nagsasalita lang sa mga spiritual na tao, sa mga pastor, sa mga teacher, yung may spotlight sa harapan, may microphone sa kanilang kamay, doon lang nagsasalita ang Panginoon. No, nothing could be further from the truth. He wants to speak to you. He wants you to draw yourself to Him. Gusto niyang mapalapit ka sa Kanya. Gusto niyang magkaroon ng personal relationship sa iyo. That every time you open your Bibles, He will make Himself known to you. Na nakikilala mo siya ng mas malalim. Kung paano pag binabasa mo ang chat ninyo, nung hindi pa kayo magjowa, nakilig ka. Kumain ka na ba? Alala niya talaga ako, busy siya, pero may time siya sa akin para mangamusta. Kaya ngayon, nagagalit ka, di ba? Kasi buong araw hindi siya nag-text sa'yo kahit isang beses, pero priority ka daw niya. May kilala ba kayong ganyan? Sasabihan kang mahal ka, pero hindi ka priority? Huwag na kayo magsabing mahal nyo kung hindi nyo naman kaya prioritize. Sabi mo sa katabi mo, ikaw nasa pool, no? Tapi ka ni Pastor. Sasabihin sa atin ni Satan, huwag ka na magbasa ng Bible, huwag ka nang manalangin, para lang yan sa mga pastor. In fact, may mga religious organization na hindi talaga nila inaalaw yung member nilang humawak ng Bible. Because yung Bible daw na yan, ang pagbabasa niyan ay para lang sa mga espiritual, para lang sa mga taong may kaalaman, para lang sa mga spiritual folks, sa mga taong may microphone sa kanilang dibdib. Taktika ng kaawayan. Taktika ni Satan yan, kasi kapag nagbasa ka ng Bible,
Kapag nilubog mo ang iyong sarili sa salita ng Panginoon, makakatanggap ka ng guidance. Makakatanggap ka ng direksyon. Makakatanggap ka ng clarity. Makakatanggap ka ng encouragement. Makakatanggap ka ng insights. Kaya sabi ni Satan, huwag mong basahin yan. Kasi alam ni Satan, gaganda buhay mo kapag sinunod mo ang salita ng Panginoon. Kaya gagawin ni Satan ang lahat para huwag mong basahin. Gagawin ni Satan ang lahat para huwag kang pumunta ng church, manood ng online, makinig ng podcast, makinig ng preaching, at habang naikinig ka ng preaching, may magno-notify, magte-text yung crush mo na matagal nang hindi nagte-text sa'yo. Para ilayo ka sa katotohanan, kasi alam ni Satan, kapag binasa mo ang kanyang salita, your life will never be the same again. Even Jesus emphasized it nung siya'y tinutokso ni Satan. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the Word of God. Ang salita ng Panginoon po, mga kapatid, ay napakahalaga, and I say this with respectfully. Huwag kayong magbabasa lang ng Bible every Sunday. I encourage you, buy your own Bible. Buy your own. Or to the very least, mag-download po kayo sa inyong laptop or sa inyong cellphone. Because I want to encourage you, because I've been hearing this all the time. Pastor, maraming salamat sa preaching mo. Lumago ako sa pananampalataya ko. Pastor, thank you so much sa mga preaching mo sa YouTube. Talagang nakilala ko ng mas malalim ang Panginoon. Okay din yun. Pero mas gusto kong makilala mo si Lord sa iyong sariling devotion kesa lang sa podcast na napanood mo. Kasi nga personal eh. Hindi mo na ako kailangan bilang third party. Kung mananalangin ka, direkta ka na sa Diyos. Hindi mo na kailangan dumaan kay Mama Mary. We respect Mama Mary. Pero hindi mo na kailangan dumaan sa kahit anong saints. God is inviting you. Come to Him directly. Have a personal relationship sa Lord. Yun nga problema ko, pastor eh. Pag nagbabasa na ako ng Bible, mga isang verse pa lang, tulog na ako. Ang boring, pastor! Sino sa inyo mga ganyan? Alam niyo, meron akong kaibigan, di ko alam kung nandito siya sa service na to. Meron akong kaibigan sa Malabon before. Laking Malabon po kasi ako. No? Mahilig kami mag-basketball. No? At pagkatapos namin mag-basketball, usually, tumutuloy ako sa kanila para magtanghalian, uminom ng tubig, whatsoever. And nung time na yun, after namin mag-basketball, by the way, huwag kayo mag-expect na magaling ako mag-basketball, ha? Hindi ako magaling mag-basketball, please lang. Lahat yun ay anointing lang. Okay? Eh one time, pag uwi namin, yung nanay nung best friend ko na ito, nagluto ng masarap na tanghalian. Sabi niya, Stephen, dito ka na kumain. Eh ako naman, dahil isang payatot na gutom, kumain naman ako, dinamihan ko talaga yung kain ko. Siguro mga nakatatlong rice ako, 4 na rice. Sobrang busog na busog ako. Pag uwi ko ng bahay, yung nanay ko, nagluto din pala. At dahil ayoko ma-offend yung nanay ko, sabi ng nanay ko, oh, alam kong gutom ka. Kumain ka na. Hindi ko sinabing kumain na ako. Hindi ako sinabing kumain na ako. Pinilit kong kumain ngayon. Habang kumakain ako, dun sa kabilang bahay, ang bilis ko. Dito sa aming bahay, ang bagal ko. Naalata ako ngayon na nanay ko. Sabi niya, bakit parang wala kang ganang kumain? Siguro kumain ka na, no? Opa! Opa! Alam niyo kung bakit minsan wala tayong kagana-gana sa salita ng Panginoon? Kasi nabusog ka na sa ibang bahay. May ibang bumusog sa'yo. So ang tanong ko, sinong bumubusog sa'yo? Kung bakit pagdating sa Word of God, wala ka ng gana? Kailangan natin ng pagkain, kapatid. Amen? And maganda po na nakikinig tayo ng preaching, nakikita natin ang Word of God sa screen. Pero wag naman po kayong kakain once a week lang. Sino po sa inyo, kaya nyo makasurvive na ang kain lang ninyo? Pastor, yung diet ko kasi ngayon, OMAW. 1 meal a week. OMAW. Isang linggo, isang beses na ako kakain. Na-late pa, di ba? Kalahati lang, snack na lang. Konti lang yung nakain, ano? No, hindi natin yan, hindi po mali, ha? Hindi ko sinasabing mali. Sinasabi ko lang, dagdagan mo. Kung paano kapag ka sa bahay, kumakain ka 7 beses sa isang araw, sana ganun din tayo sa ating pagkain. May dessert pa, ganyan. Pagdating sa Word of God, wag nating katamaran ito, mga kapatid. Kasi kung paano yung katawan natin hindi kumakain, walang nourishment, ang spirito mo ganun din. Hindi porket mataba tayo physically, ay mataba ang ating spirito. Maraming malnourished na Christians. Amen?
Pastor, grabe ha, December na December ha. Amen? And madalas may kilala nga po ako, mas madalas pa kumain yung ego kaysa sa spirit. Yun nga, Pastor. Pero, Pastor, nagbabasa ako araw-araw. Nagbabasa ako. Alam niyo po ba mga kapatid, na hindi porket nagbabasa ng Bible, reading the Bible doesn't guarantee transformation. Let me repeat. Reading the Bible doesn't guarantee transformation. Kasi kahit yung Pharisee nagbasa rin ng Bible. Mga researchers nagbabasa ng Bible. Atheist nagbabasa ng Bible. So it's not the reading. It's the seeking. Reading will bring information. Seeking will bring transformation. So don't just read. Seek God. Hanapin mo siya talaga. Hindi lang yung nagbasa ka, kundi hanapin mo kasi ang sabi ng scripture sa Matthew 7, seek and you will find. Hanapin mo yung katotohanan. Huwag ka lang magdepende sa preaching ni Pastor Stephen o sa preaching ng ibang tao. Ikaw mismo hanapin mo. Saliksikin mo. At hindi porkit nagbitaw tayo ng verse, hindi mo na i-check. Hanapin mo pa rin. I-double check mo. Tama nga kaya yung preaching. Nasa context nga kaya ito. Kasi ang sabi, seek and you will find. And napakarami pong tao ngayon, marami tayong tanong patungkol sa ating Panginoon. Marami tayong mga tanong na hindi natin masagot-sagot. Kasi puro nagbabasa tayo, pero we don't seek. Ang pangako ng Panginoon, the one who seeks will find. Lahat ng taong naghahanap ay makakatagpo. Katulad ng mga nanay natin, mga kapatid, di ba? Pagka naghahanap tayo, nasa na yung cellphone ko? Ano sasabihin ng nanay natin? Huwag kasi bibig ang ginagamit mo sa paghahanap. Gamitin mo ang iyong mata. Kailangan kasi maging intentional ka talaga sa paghahanap. Pag pumupunta ka ng grocery, pumupunta ka sa Divisoria, anong sasabihin ng mga sales lady? Sir, anong hanap mo? Sabi mo, away. Hanap ko away. Amen. Di ba? Di ba? Kasi alam nilang may hinahanap ka. Alam nilang nandun ka for a reason. Nag-window shopping ko pa. Nagiging intentional sila. Anong hanap mo? Anong hanap mo? Ano sabi ng scripture? Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Seek and you will find. Hallelujah. Amo, minsan may lumapit sa akin. Dala-dala niya yung cellphone niya. Sabi niya sa akin, Pastor, nakita mo to yung comment na to patungkol sa'yo? Binasa ko yung comment. Video ng preaching ko na hindi Gia Kamanaba ang nag-upload. Merong nag-upload na iba. Apparently, yung video has 5 million views. Sabi niya, Pastor, nakita mo na tong comment na to? Nung tinitingnan ko, may isa nag-comment doon, ano ba naman yung suot ng pastor na yan? Pangtambay. Ganyan ba dapat ang bihis ng isang pastor? Now, yung video, 5 million views. So, hindi siya private. Public siya. Pero hindi ko siya alam. It's there. But I don't know it. Na kung mag-i-spend na ako ng 10 seconds to Google it, makikita ko. Ang Diyos parang ganun eh. Public siya, hindi siya nagtatago. Pero hindi porkit hindi mo siya makita, nagtatago ang Diyos. Kailangan mo lang hanapin. And minsan, isa to sa mga mali ko, na gusto kong i-educate din kayo, na minsan, yung mga videos that we have on Facebook have thousands of comments. Pero minsan, ang nahahanap ko lang yung maling comment. And guilty ako dito. That every time na may mga videos tayo, there are thousands of comments. Scroll lang ako ng scroll kasi I'm trying to look for one bad comment. And without me realizing na hinahanap ko yung mali, na hindi ko makita yung mga tama. So, ibig sabihin, kung ano yung talagang i-intentionin mong hanapin, yun yung makikita mo. Kasi nandun naman yung good comments talaga. All along nandun yun. Hindi yung nagtago, hindi yung naka-private. Milyon na nga nakakita eh. Libo-libo na nga nagkomento eh. Pero hindi ko alam. Pero nung hinanap ko, it only takes me 10 seconds. At katulad ng Panginoon, ang Diyos hindi nagtatago sa atin. So sa mga pagkakataong hindi mo siya makita, I say this respectfully, hinanap mo ba siya? Because the one who seeks will find.
Napakarami pong magagandang videos, magagandang contents, inspirational, motivational, educational, pero bakit minsan yung nakikita pa rin natin sa Facebook yung mga garbage na content? Because if you will not be intentional about looking for great contents, you will never find it. As sasabihin mo, ito talagang Facebook at YouTube na to, wala nang naidulot na mabuti. Meron. Hindi lang yun yung hinahanap. Hindi porket lumabas sa feed, hindi porket nag-appear sa wall, yun na kagad. Sabi ng Psalms 34 verse 4, I sought the Lord. Everybody say sought. Sa present tense, I seek. Hinanap ko ang Panginoon and He answered me. He delivered me from all my fears. So friends, I want to encourage you. And I say this with all humility, respectfully. Kailan po ang huling beses na nanalangin ka sa Panginoon? Kailan ang huling beses na hinanap mo ang ating Panginoon? Kasi ang prayer po, opportunity yan para mas lalo kang mapalapit sa ating Panginoon. Seek Him and you will find. Pastor, hindi ko alam ang purpose ko. Seek Him and you will find. Pastor, hindi ko alam ang calling ko. Seek Him and you will find. Hanapin mo ang Panginoon at makikita mo. Because every time you pray to the Lord, every time you worship the Lord, every time you come to the church, online or in person, opportunity yan para mas lalo kang mapalapit sa ating Panginoon. Unfortunately, for Christian circles nowadays, ang mga prayer natin masyado ng mechanical. Wala nang seeking. Katulad ng Matthew chapter 6, ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 6, di ba? When you pray, pray like this. Unfortunately, yung ibang intindi nila, ako ano yung nandun, our Father who art in heaven, ganun na ganun ang prayer. No, listen. When you pray, pray like this. Hindi sinabing pray in these words. Hindi sinabing ganun. Hindi sinabing pray in these words. Ang sinasabi ng Panginoon, pray in this manner. Hindi word for word, but pray in this manner. Ano daw? Our Father. Look at that. Our Father. Relationship agad eh. Hindi na sinabing ganito kayo manalangin, our boss. Hindi sinabing our president. Hindi sinabing ang our God eh. Sabi, our Father. Pray in this manner, our Father who art in heaven. It doesn't say pray in these words. Hindi sinabing this is what you pray. Sinabi, this is how you pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done. This is the manner of your prayer. Closer and closer. Relationship building. Mapalapit sa ating Panginoon. It's very important mga kapatid that when we pray, hindi tayo nakafocus sa method of praying. Because we want to have relationship sa ating Panginoon. Not even the methods of attending. Di baling nasa likod ako, di baling hindi ko narinig, basta nandun ako sa church, nilinis na ni Lord ang kasalanan ko. No, mga kapatid. Surface relationship yan. Gusto ng Lord, lumalim ka sa iyong pananampalataya. Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng relationship na malalim sa Panginoon, na ang iyong pagsisimba hindi mechanical, na ang iyong pananalangin ay hindi mechanical, na ang iyong pagbabasa ng Bible ay hindi mechanical. Pastor, nakagawian natin pag nananalangin, nakapikit. So dapat nakapikit. Paano pag nakadilat? Hindi na ba dinidinig ng Panginoon yun? Maganda ang posture, maganda na ginagalang natin ang Panginoon. Pero the very reason na nakikita ko kung bakit lang tayo pumipikit talaga in the first place is for us to eliminate all the distractions. We close our eyes in the natural and God will open our eyes to the supernatural. That's it. That's it. But beyond that, wala na. So when you pray na nakadilit ang mata o nakaklose ang mata, it doesn't matter as long as you are doing that because you want to rebuild your relationship to the Lord. Amen? Naniniwala po ba kayo sa power ng prayer? Pakitaas po kamay lahat ng naniniwala sa power ng prayer. Pakisigaw ng malakas, do you believe in the power of prayer? Yes! Ba't di ka nananalangin? Ang pinaka-obvious na senyales na hindi ka naniniwalang nag-work ang prayer kapag hindi ka nananalangin. Kasi kung naniniwala ka talaga that prayer works, dapat ipipray ka. Kasi you believe it works. So I want to encourage you mga kapatid to pray to the Lord. Invest in Him. Na talaga manalangin ka sa Panginoon. And I believe the reason why many of us are powerless is simply because we are prayerless. God wants you to seek Him.
Naniniwala po ba kayo sa ating Panginoon? Naniniwala ba tayo sa Diyos na buhay? Amen. Why are you not seeking Him? You still believe in a once-a-month Christianity. Why do you settle for Christianity light? I was talking to, last night I was talking to a newscaster slash host. Medyo famous tong taong ito. Sabi niya sa akin, Pastor, please pray for me. Kasi sabi niya, yung team ko, yung mga staff ko, tingin ko parang hindi sila ganun ka-dedicated sa kanilang mga trabaho. Sa kanyang exact word, sabi niya, parang feeling ko, ginagawa lang nila akong sideline at racket sa kanilang trabaho. Offended siya. Kasi, that person is expecting complete dedication, pero yung binibigay ng kanyang staff, tira-tira lang. Yung binibigay nila, ginagawa siyang racket o sideline. And while I was reading that, ang sabi ko, hindi nga kaya ang Panginoon, ganito natin minsan itrato? Now we say we are committed to Him, that we say we love Him, pero ang binibigay lang natin, excess, sobra, na ginagawa mo lang siyang sideline once a week, para masabing nagsimba ka, na ginagawa lang natin siyang racket, na ginagawa lang natin siyang takbuhan kapag kailangan natin, pero kapag marami tayo, nakakalimutan na natin ang Panginoon. I want to encourage you mga kapatid. I'm not saying this para i-beat kayo, para i-judge kayo, or i-condemn kayo. I'm just reminding you. Iniimbitahan ka ni Lord, lumapit ka. Lapit. Amen. Huwag ka lang mag-expect na yung preaching every Sunday, that will sustain you for the rest of your life. Why do you settle for Christianity light? Why do you serve out of your excess? Unfortunately for some, they serve out of their excess and they call it sacrifice. That's not sacrifice. Sacrifice will cost you something. Worship will cost you something. When was the last time you come to God and say, Lord, speak. Magsalita ka, Panginoon. I want to listen. Sabi ng Bible, be still and know that I am God. Kasi para sa mga Christians, when we seek God, it is a privilege. When we seek God, it is a responsibility. So seek God with all your heart. Jeremiah 29, verse 11 to 13. Some of you are familiar with Jeremiah 29:11. Pero if you read the whole context hanggang verse 13, you will see something. Sabi ng verse 11, Jeremiah 29, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a bright future. Do you want that? Yes. Next verse. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. 13. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Gusto mo siya makita? Huwag mo lang siya basta hanapin. Seek Him with all your heart. Parang terno siya sa first commandment, no? Love the Lord with all your heart. Ano sinasabi ng Lord? Mahal mo pala ako eh. Lagyan mo puso. Pusuan mo. Love the Lord with all your heart. Psalm 63 verse 1. Oh my God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and weary land where there is no water. Everybody say, let's go back to that again. Verse 1. Oh God, you are my God. Early will I seek. Alam niyo po ba, ang Hebrew word ng seek dito is to aggressively pursue. Oh God, you are my God. I will pursue you. Because blessed, pinagpala, ang mga tao na naghahanap sa Panginoon with all their heart. You are blessed when you seek God with all your heart. Those who diligently seek the Lord, ang pangako ng Lord, you will find Him. Ano mang tanong na meron sa iyong isipan, ano mang bumabagabag sa iyong puso, kapag hinanap mo ang Panginoon, matatagpuan mo siya
At kapag natagpuan mo siya, matatagpuan mo ang sagot. Lahat ng naghahanap sa Panginoon ay hindi pagkukulangin ng Diyos. Sabi ng Bible yan. Sabi ng Bible yan. Kapag hinanap mo ang Diyos, hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. So guys, friends, family, global fam, huwag nating gawing secondary ang spiritual growth. Make it a priority in your life. Make it a priority in your life. At kapag priority mo na sa kalendaryo mo yan, kapag priority mo na sa schedule mo yan, amen? Huwag ka lang basta maghanap ng free time. Ay, free ako sa Sunday, magsisimba ako. No. I-prioritize mo. Ilagay mo na kagad sa kalendaryo ng 2023. Lahat ng 52 Sundays na yan, magsisimba ako. Wala na game na. It's too much, Pastor. Amen? Amen? I commit myself. Pwede ko nagsasabi, okay, I commit myself to read the entire Bible in 1 year. Lagay mo sa priority. Hindi, magbabasa ako ng Bible kapag may time ako. Mananalangin ako kapag may time ako. That's one way to do it. Maraming gumagawa niyan. Pero I'm inviting you into a new process of putting God a priority. But whatever happens, I am going to prioritize my spiritual growth. And that it will be my decision. Amen? Na ilalagay ko si Lord na number 1 sa aking buhay. I will prioritize my relationship with the Lord. Kaya nga dito sa church, no, every time I stood here, every after I preach, naririnig niyo ako lagi, if you have time, mag-join kayo sa Link Up Group. Every Sunday yan. Every after service, even our online, sinasabi ko, mag-join kayo sa Connect Experience na ginagawa natin via Zoom after the service. Why am I saying that? May mawawala ba sa akin pag hindi kayo nag-groups? Sa totoo lang, wala po. Pero magkakaroon ka kapag sumali ka nito. And I guarantee you, kapatid, when you invest in your spiritual growth, you will see changes happening in your life. Mag-invest ka, kapatid. Mag-invest ka ng panahon, ng oras. We have this growth track na ginagawa natin every Sunday. Paglaanan mo ng panahon, mag-i-start uli yan ng January. Every Sunday yan. Amen. Kung nagtatanong ka, Pastor, I've been attending the church for quite some time. Hindi ko alam kung ano ang next step sa aking buhay. The next step is to join the Link Up Group. The next step is to enroll to our growth track training. At kapag ginawa mo yan, mga kapatid, hindi ko sinasabing kapag ginawa mo yan, mababayaran ng utang mo. Pero ang sinasabi ko lang, kapag ginawa mo yan, mas lalo kang mapapalapit sa Panginoon, na kahit hindi pa bayad yung utang mo, magkakaroon ka ng perspective. God will provide. God will restore. God will provide. He is my Jehovah Jireh. He is my Jehovah Rapha. Amen? Amen? Lagi nating unahin ang ating Panginoon. Amen? Napansin niyo ba, mga kapatid, na ang mga setback sa buhay natin, kapag dumating, walang warning? Hindi ka wawarningan na magkakasakit ka bukas. Hindi ka wawarningan na magkakaroon ka ng matinding problema bukas. Hindi ka wawarningan na yung tawag na sasagutin mo will change the trajectory of your life. Amen? Walang ka-warning-warning, ang nakakapagtaka pa, ang mga pagsubok, ang mga setback sa buhay natin, wala nang ang warning, sabay-sabay pa. Hindi nagpapaschedule. Walang organizational chart. Sabi, di mo man sabihin, ba't inuna nyo kagad yung mabigat, February pa lang? Sana nilagay nyo sa October para tumatag-tatag naman ako ng konti. Pwede bang yung problemang to, sa June mo na ilagay, masyado pang hectic ang schedule ko, kaka-break up lang namin ng Valentine's. Nilagay mo na kagad ngayon, nagsiselebrate ako ng graduation, kayo talaga, oh. Bigla na lang dumarating, magugulat ka na lang, dumating na, hindi nagpaimbita, sabay-sabay pa. Tignan nyo yung nangyari kay Peter, ha? Patong-patong ang sitwasyong nangyari sa kanya. Kung binasa po ninyo yung binasa natin kanina, si Peter nakakulong. Pangalawa, si Peter nasa death row. Kinaumagahan, papatayin na siya. Si Peter, binabantayan ng at least 16 soldiers. 4 squads of 4 soldiers, nakabantay sa isang tao lamang. And next, si Peter was in chains. Meron sa kamay, meron sa paa. You don't understand. Si Peter nakakulong. Nasa death row. 16 soldier ang nagbabantay sa kanya. Nakatali pa yung kanyang kamay at paa. Just because they were afraid na ma-share niya yung gospel. And to lead these people closer to Jesus Christ. You don't understand. Si Peter nakulong. Si Peter may death row. Kinaumagahan, papatayin na. Binabantayan ng 16 soldiers at siya po ay naka-chains. This is a setback.
You know why? Because their mission is to share the gospel of Jesus Christ. How can you share the gospel kapag may bantay kang 60 soldiers? Nakakulong ka at kinaumagahan, pwede kang patayin. But you know what? While I was reading this, I've learned a lot from this story na kung gusto natin na magkaroon ng major comeback from a minor setback, we need to learn from this story. Kasi naniniwala tayo based on this story na si Peter, oo nakulong, oo si Peter may death threat o nasa death row, pero pinakawalan siya ng ating Panginoong Yesus. At nung nakabalik sila, they grew exponentially. Mas matindi pa sa paglago nila nung nakaraan. Palapakan natin ang Panginoon. So how can we prepare for a comeback? Are you ready? Because we can learn something from this story. Number one, if you want to prepare for a comeback, number one, prepare your heart. Puso na naman, Pastor, kakatapos lang ng February, hindi nga ako dinala ng flowers eh. Sama ng loob ko. Okay? Wala naman kayo eh. Okay. Sabi ng first one, if you want to prepare for a comeback, you must prepare your heart. Kung babalikan natin yung verse 6, sabi ng verse 6, nung gabi, bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan. In other words, nung gabi bago siya patayin. Nung gabi na supposedly dun i-execute yung kanyang death penalty. Nung gabi bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, everybody read, natutulog ito. Now, listen. Nasa delikado at matinding sitwasyon si Pedro, and yet, sa kabila ng one of the worst scenario in his life, kinaumagahan papatayin na siya. Talagang pinili niyang matulog. I mean, kung mamamatay siya next day, matagal-tagal na tulog na yon. Correct? Tapos gusto mo extended pa? Mas maaga pa. I mean, in the midst of a worse situation, nakuha niya pang matulog. Which made me realize and which made me wonder, ano kaya ang laman ng puso ni Peter kung kaya't nakuha niya pang matulog sa gitna ng sitwasyong ito? Na kung binasa niyo po yung binasa natin kanina, hindi lang siya basta tulog. Malalim yung kanyang tulog. Bakit? Kasi hindi siya magising to the point na yung anghel pa ang tumapig sa kanya para lang siya'y magising. Ibig sabihin, tulog mantika si Pedro sa panahon na papatayin na siya kinaumagahan. Anong meron sa puso ni Peter? Anong confidence meron si Peter na pwede nating matutunan in the midst of a setback in our life? Kasi alam ko lang, kapag dumaras tayo ng setback, hindi ka makatulog. Ang puso mo worried, ang puso mo anxious, ang puso mo takot. So what can we learn from the life of Peter here? Let me ask the question, paano ba siya nakatulog in the first place? Well, kung babalikan natin ang context, so that's why context is very important. Kasi kung babalikan natin 8 chapters before, in Acts chapter 4, nakulong din si Peter, pero nakalaya. Siguro iniisip ni Peter, I've been to this situation before. And if God delivered me back then, He can deliver me now. Kung niligtas ako ng Panginoon nung nakaraan, alam kong ililigtas pa rin ako ng Panginoon ngayon. Hindi ito ang unang beses na nakulong ako. Hindi ito ang unang beses na narito ako sa sitwasyon na ito. And if God rescued me before, He can rescue me again. If God did it before, God will do it again. Kung pinalaya ako ng Panginoon noon, kaya pa rin akong palayain ng Panginoon ngayon. Question, why are you worried? Is this the first time na nagkasakit ka? No. Pinagaling ka ng Lord before, bakit hindi ka niya kayang pagalingin ngayon? Is this the first time that you've been broke? No. But if God did it before, He can surely did it again. Niligtas ka ng Panginoon ngayon, kaya niyang gawin uli ngayon. Ginawa ng Lord noong 1993, kayang gawin ng Lord sa 2023. Because the last time I checked, ang sabi mismo ng ating Panginoong Yesus, I am the same yesterday, today, and forever. Ibig sabihin, if I can do it before, I can surely do it again. Put your confidence in the Lord.
Ilagay mo ang tiwala mo at ang confidence mo sa Diyos sa gitna ng mga setbacks sa iyong buhay. And by the way, if you are saying right now, Pastor, hindi yata para sa akin ang message na to kasi napakaganda po ng buhay ko, matindi po ang takbo, parang hindi po ako dumaranas ng setback. Just wait. It will come. At pag dumating yung tagpo na yun 2 years later, make sure na meron ka ng link na to, balikan mo to because this is a good reminder for all of us na kahit may mga setbacks sa buhay natin, we should put our confidence in Him and in Him alone. Gagawin ni Satan ang lahat para yung pananampalataya mo mag-crumble, madurog, at ikaw mismo ang sumuko. Ano ba ang objective ni Satan? I've learned lang na ang objective ni Satan is to destroy you and to make sure that your faith will be fragile. As I call it, pananampalatayang babasagin. Pananampalatayang madaling babasag. Pananampalatayang madaling madurog. Mga pananampalatayang madaling sumuko. Hindi si Lord ang nagwawasak sa iyo. God is not breaking you. Satan wants to break you. But God is making you flexible. So all the struggles and all the pain and all the challenges and all this failure and pressure that you are encountering right now is for you to become a stronger version of yourself. Because after this, you will be stronger. Ang question lang, kaya mo bang matulog when everything else is falling apart? Can you sleep well when your backs are against the wall? Can you sleep well, mga kapatid, kahit hindi maganda ang sitwasyon? Can you sleep well even though you cannot trace God, you cannot see God, you cannot hear God? Can you trust the Lord? Kasi ang sabi ng Bible, God never sleeps. He never sleeps, He never slumber. Ibig sabihin, ang Diyos hindi natutulog. So kung si Lord hindi natutulog at nagtatrabaho for you, nonsense na yung pagiging gising mo. Ba't ka pagising kung gising naman si Lord? Ba't ka nag-aalala kung si Lord naman nagtatrabaho? If God never sleeps, ibig sabihin, pwede kang matulog with confidence. Knowing that God is able, and God will able. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, tulog-tulog din pag may time, okay? Pero wag ngayon. Okay? Prepare your heart. Put your confidence in the Lord. Number 2, what can we learn from the life of Peter, mga kapatid, on this? Do you want, gusto nyo ba ng major comeback? Major comeback? Number 1, prepare your heart. Number 2, prepare for departure. Kung ikaw ay babalik, magbihis ka na. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Sabi ng verse 8. Sabi ng scripture sa verse 8, nung ginising na siya ng anghel, magbihis ka at magsuot ng sandalyas. Bakit? Paalis ka na. You are now transitioning from a life of setback to a life of comeback. Kasi ang setback ay set up for a great comeback. Hindi yan pang habang buhay. Setback lang yan. Huwag mong tambayan. Magbihis ka. Gusgusing ka na. Pray hello. Amen. Napabaho ka na ng setback na yan. Huwag ka nang manatili. Huwag ka nang manatili sa putikan. Magbihis ka. Umayos ka. Hindi ka nilikha ng Panginoon. Hindi ka tinawag ng Panginoon para manatili sa kulungan. Dress up. Lalaya ka. Naalala niyo yung mga Israelites? After 40 years of slavery, ano sabi ng scripture? The night before na lumaya sila, on the night of the Passover celebration, ano instruction ng Lord? Magbihis kayo. Bakit? Ang sinasabi ng Panginoon, hindi na kayo alipin. Lalaya na kayo. There is going to be a change and a shift. Ang sabi ni Lord kay Peter, magbihis ka at magsuot ng sandalyas. Bakit? Ano mang bagay na pinagdadaanan mo ngayon, ginagamit lang ng Lord para palakasin ka, hindi ka habang buhay na nandiyan. Para sa lahat ng mga magulang, nung nagsisimula pong maglakad yung anak ninyo, ilang beses po sila nadapa? Ilang beses po silang nadapa, nanay? Paulit-ulit. Maraming beses, correct? Pero pag nadapa po ang anak ninyo, anong sinasabi mo? Simula ngayon, dahil sa pagkadapa mo na yan, nakakahiya. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng tawagin Prado. Tinatakwil na kita sa pamilyang ito. Ganun ba gagawin mo? Kapag nadapa ang iyong anak, no. I-encourage mo siya na bumangon uli. Anak, tayo. Anak, bangon. Bakit? Ini-encourage mo siya na tumayo uli. Hindi ka habang buhay, nadapa ka pero hindi ka habang buhay na nakadapa dapat. Amen? You are not meant to crawl. You are meant to run.
Amen? You're not meant to crawl, you are meant to run. Sabi niya, bangon, bangon. Sinasabi ba ng mga nanay yan? Bangon. Pero ang question, ini-encourage mo lang ba siya na tumayo talaga? Tayo ka anak, no. Ini-encourage mo siya to do it again. At kahit na may risk na bumagsak uli siya, at kahit na may risk na masugatan siya, hinahayaan mo siya. Bakit? Kasi kung hindi siya madadapa, hindi siya matututong lumakad. Ano ang Lord? Hindi niya lang gusto na mapagtagumpayan mo ang buhay. Hindi niya lang gusto na matutukan tumakbo. Gusto ng Lord, habang ikaw ay lumalakad, may nade-develop sa'yo. Paghahanda po ng Panginoon ang lahat ng mga pagbagsak at setback na nararanasan mo. Nawalan ka ng trabaho, hindi para magmukmok, kundi matuto sa sitwasyon. Nalugi ang negosyo, hindi para magmukmok tayo at isipin natin wala nang pakialam ang Diyos. May pakialam ang Panginoon. If you're not dead, God is not done with you yet. Hanggat may pulso ka pa, hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. May layunin pa ang Diyos sa'yo. Pero kailangan bumangon ka, magbihis ka, iwanan mo yung setback na yan. Don't settle for setback. Amen. Ang setback, tinatakbuhan. May natututunan, pero aalis din tayo. So kailangan, kapag nandun tayo sa sitwasyon at ginising na tayo ng Panginoon at tinampik tayo ng Panginoon, bihis na, prepare to live your old life. Prepare to live your old habits. Hallelujah. Prepare to live. Prepare to change. Kasi may bagong direksyon na gustong pagdalhan ang Panginoon sa iyo. Kaya isinara, may bubuksang bago. Kapag sinara ng Diyos ang pinto, ang bintana, may mas malaking bintanang bubuksan ng ating Panginoon. When God closed the door, greater is on the way. When God closed the door, there is more. The trials that you face will produce strength, endurance in your life. May tinuturo ang Diyos. Yun nga lang, unfortunately, hindi talaga madali pag dumaan tayo dito. Kaya minsan tayo, hindi tayo kagad makabangon at makapagbihis kasi shocked pa tayo. Para ka nawara siya, boom. Bait-bait ko, nangyari sa akin to. Ang tali-talino ko, bumagsak ako. Di ba? Nasashock ka eh. Ang galing ko sa business, nalugi. Bakit? Ikaw mismo siya. Because you're not ready yet. Sa Romans chapter 5, verse 3 to 5, watch this. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Pause. Basahin uli natin. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang... hold on. Sino sa inyo pag nahihirapan, masaya pa kayo? Yung na-hospital yung magulang mo, ay Lord, thank you, na-hospital sila. Matagal na rin kami bored sa bahay talaga, actually. Buti naman, may change of environment. Di ba? Sino sa inyo, ikinagagalak nyo pa kapag may mga pagsubok na dumating sa inyong buhay? Obviously not. Pero bakit ang sinasabi ng Bible, ikinagagalak natin, dinamay pa tayo. Kayo na lang yan. Pero bakit sinabi ni Apostle Paul, ikinagagalak natin ang mga kahirapang ating tinitiis? Maiintindihan lang natin yung part na yan pag tinuloy natin yung verse. Ulitin natin. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Let me repeat. Ang sabi ng Scripture, ikinagagalak daw dapat natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Sino sa inyo masaya po kayo? Pinopost nyo pa sa Facebook, ay glory to God, nalugi yung negosyo namin. Purihin natin ang Panginoon. Ikinagagalak nyo ba pag may kahirapan na tinitiis? Hindi. Pero ang sabi ng Scripture, ikagalak nyo. Bakit? Dahil alam natin na yung mga hirap na yan, magbubunga ng pagtsatsaga. Magiging maligaya ka lang pala kung alam mo. Yan. Kung alam mo na may mabubunga siya sa'yo. So kaya hindi ka natutuwa madalas kasi hindi mo alam. Amen? Let me prove it to you again. Santiago chapter 1 verse 3. Nalalaman ninyo, yan na naman tayo sa mga alam-alam na yan. Okay? Nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis.
Kaya pala sabi rin ng scripture, consider it pure joy when you experience various trial. Kasi ang sinasabi ng scripture, yung pagsubok sa pananampalataya, nagbubunga ng pagtitiis. Pero mas ma-appreciate mo lang, mas magiging maligaya ka lang sa pagtitiis kung alam mo. Ang ganda na sinasabi, tignan nyo yung sinabi ng James ulit. Balikan na niya yung one. Tignan nyo, ang ganda na sinasabi ni Santiago rito. In essence, sa sinasabi ni James, alam mo dapat na may magandang madudulot ang mga testing sa buhay mo. Ulitin ko, alam mo dapat na may magandang maidudulot ang mga testing sa buhay mo. So ang tanong, alam mo ba? Yun. Kasi pag di mo alam, hindi ka talaga magiging masaya. So ito ang sagot. Para tayo ay makapagtiwala, para tayo ay maging maligaya, kailangan natin pagkatiwalaan na anumang testing sa buhay natin ay may maidudulot na endurance. May maidudulot na pag-asa sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin mga kapatid, nasa atin na yung sagot. Ang problema, hindi lahat ng nakakaalam ng sagot nagtatagumpay. Knowing the answer doesn't guarantee success. O, damay-damay na to. Minsan nagtataka ka, paano ba ako papayat? Alam mo ang sagot. Alam mo eh. Tama? Sino sa inyo totoo? Alam mo. Alam mo, hindi mo na kailangan ng trainer. Alam mo ang sagot, correct? Ay mo, may problema ka. Pastor, ba't gano'n ha? Hindi ako makatulog sa gabi. Yung nakahiga ako, 3 oras na, hindi pa rin ako matulog. Alam mo ang sagot. Alam mo ang sagot na kapag binitawan mo yung cellphone, makakatulog ka. Right? Alam mo yun. But knowing the answer doesn't guarantee success. Hindi porket alam mo yung sagot. Kaya pala sabi ng scripture, nalalaman ninyo yon. Kailangan alam mo pero hindi lang sapat na alam mo. Dapat yung alam mo, ina-apply mo kapatid. Now ang question, ang Biblia ba nagkulang sa sagot? No. Alam natin ang sagot. Pag tayo ay malungkot, alam natin nandito ang sagot. Pag tayo ay worried, alam natin nandito ang sagot. And yet we give up anyway. And yet we surrender. And yet we throw in the towel. Bakit? Alam natin ang sagot, but knowing the answer doesn't guarantee success. Ano ba sinasabi ng scripture sa Santiago chapter 1 verse 6? Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Maliwanag, magtiwala sa Panginoon. Kawikaan chapter 3 verse 5, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan. Alam mo ang sagot. Ano ang sagot? Magtiwala sa Panginoon. Ano ang sabi ng Hebreo chapter 13 verse 5? Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ang nakakalungkot mga kapatid, alam natin ang kanyang salita, kabisado pa nga natin. Pero sumusuko pa rin tayo. Bakit? Hindi kasi lahat na nakakaalam ng sagot nagtatagumpay. Some people wanted to quit. They wanted to throw in the towel. They wanted to surrender. May mga kilala tayong tao na pagal at hindi na makapagtagal. At ang hallelujah wala na sa ating bokabularyo. Ang praise the Lord hindi nakasama sa dictionary ng ating buhay. Pero maraming salamat sa paalala ng kanyang salita na kailangan nating tandaan. Kailangan mong ma-realize at ma-recall, ma-remember mga kapatid, na ang tunay na pananampalataya ay nagiging absolute. Hindi kapag maayos ang buhay, kundi kapag mas mahirap ang buhay, mas magiging totoo ang pananampalataya natin. Ang real faith is not absolute kapag ang wallet mo punong-puno ng pera. Ang real faith, ang tunay na pananampalataya nagiging absolute when your backs are against the wall. Kapag tinaningan ka ng doktor at wala ka ng malalapitan, nagiging totoo ang ating pananampalataya when all hell broke loose. At yung inaasahan natin ay hindi nangyayari sa ating buhay. Maraming salamat sa kanyang mga salita na nagpapaalala sa atin. Ugain man tayo ng pagsubok, hindi tayo magpapayanig. We were shaken to make us unshakable. And remain faithful. Don't give up your faith. Keep the fire burning. Keep up the faith. Sino po sa inyo gusto ng malalaking pananampalataya? Ako gusto ko eh. Taas nga po kamay. Sino sa inyo gusto ng big faith? Big faith. Big faith. Now, ano ang susi sa big faith? Do you know the answer? Kung gusto mo ng big faith, kailangan makaranas ka ng big problem. Kasi ang big faith, it doesn't make sense.
Kung wala kang big problem. And minsan nagiging genuine and authentic ang faith mo kapag meron kang matinding pagsubok. Pansinin niyo to. Pag meron kayong, inuubo ako. Tusiran. Para mainit ako ngayon, inom ka na kagad Biogesic every 4 hours. Walang pray yun. Di ba? Pero pag parang may bukol ako dito, pray tayo. All of a sudden, you need big faith. All of a sudden, you have to call your pastor, Pastor, pag pray mo naman ako, may nakakapapo akong bukol dito, baka mamaya kung ano na po ito eh. Oh. Pastor, pag-pray mo nga po, halimbawa, yung anak ko matigas ang ulo, pag-pray natin. Pero kapag yung anak ko parang sinasanay ba ng diablo to, okay, patawag mo na si pastor. Oh. Pag mga diablo na ang involved, pati kami sinasama. Kayo naman nagsimula niya, ba't yung kami dadamay? Amen? Bakit? Kasi minsan parang hindi matesting yung, parang takot tayo, no? Na dumanas sa malalaking pagsubok. And I understand where this is coming from. Pero sa totoo lang mga kapatid, kapag yung problema matindi, pero yung faith mo hindi sumusunod, ma-overwhelm ka. Doon nagsisimula na parang gusto na nating sumuko kasi yung faith hindi sumasabay sa laki ng problema. The bigger your Goliath, the bigger your faith should be. The higher the Jericho wall, the higher your faith should be. Because kahit gaano kataas ang higante sa iyong harapan, mas mataas pa rin ang Diyos mo. Kahit gaano kalakas ang Goliath sa iyong harapan, mas malakas pa rin ang Diyos mo. Yung nga problema ko, Pastor, nagsisimba naman ako lagi. Pag Sunday service nga natin, lagi ako maaga, 3 p.m., 1 o'clock, nandito pala ako, naabot ako pa yung mga naglalabasa sa church. Pag nag-fasting ako, Pastor, 7 days a week. Diba, may mga ganun pa tayo, diba? Parang pakiramdam ko, lapit-lapit ko sa Lord, di ko deserve itong mga problema to. Kaya nasasya kapag ang lapit mo na kay Lord, dumanas ka pa ng pagsubok eh. Kasi expectation mo, yung mga nakakaranas ng matitinding pagsubok, yung mga lumalayo sa Diyos, lumayo ka sa Diyos, bigyan ng problema yan. Bigyan mo na rin ng jacket, di ba? Baka ginawin. Pero ako, lagi ako nasa church, hindi ko deserve ito, Pastor. Now, listen to me. Even the righteous will fall. Even the righteous will go through this. Proverbs 24:16. Basa. Kawikaan 24:16. Ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit, tiyak makakabangon uli. Ganda! Alam ko kung saan kayo pumalakpak. Sa makakabangon ulit. Ha? O, nakakapalakpak naman talaga. Hindi pa makakabangon. Wow! Hindi pa tapos eh. Di ba? Kasi nakaka-inspire naman talaga. Makakabangon ulit. Usually, pag binabasa natin tong verse na to, madalas nakafocus na kagad tayo dun sa tiyak makakabangon ulit. Kasi hindi sinabing maybe eh. Di ba? Tiyak. May certainty. May assurance na makakabangon. Pero bago ka pumunta dun sa makakabangon, may sinabi pa sa simula. Amen? Ano yung sinabi sa simula? Ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit. Ibig sabihin, kahit taong matuwid, nabubuwal din. Eh di ba, kaya nga nabuwal kasi hindi matuwid, Pastor? Hindi, kahit matuwid nabubuwal. Kasi reminder ng Panginoon sa atin yon na wala kang pwedeng pagkatiwalaan kundi ang ating Panginoon lang. Ang pagbagsak natin, ang pagkalugi natin, ang pagkatanggal natin may look like a mistake. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, nagkamali ka po yata. Mali po yata yung address na pinagdala nyo ng problema. Hindi po sa akin yan, sa kapitbahay ko po yan. Nagbe-videoke ito hanggang alas 3 sa madaling araw. Ito ang deserve ng mga pagsubok sa buhay. It may look like a mistake, but God knows exactly what He is doing. Kung inalaw ng Panginoon na mangyari sa iyo, para sa iyo talaga yan. Pero hindi ibig sabihin na kinalimutan ka ng Panginoon. Kasi kahit na matuwid, nabubuwal din. Pero tiyak ang pagkabangon nito. Bakit? Kay Lord ka nakakapit eh. God knows that you will fail. God knows that you will fall. God knows that you will lose. God knows that you will mess up. But you are not defined by your failures. Let me repeat. You are not defined by your failures. Third time is a charm. You are not defined by your failures. Unless you stay there. Unless you stay there. Because when you get up, you will be defined by what you overcame. Usually tayo, tinatawag natin sarili nating failure because we failed. Tinawag natin ang sarili nating loser because we lost. Listen to me, in God, you are not a permanent loser.
Ang identity mo natatied up lang sa circumstance mo if you stay there. You are not meant to stay there. You are meant to dress up and move. Amen? Ang question, paano ka magre-respond kapag ikaw ay bumagsak? Sa mga NBA, di ba? Sa gitna ng kanilang worst game, ang mag-define sa isang player, paano siya bumangon after ng worst game? How would you stand up after that loss? How would you stand up? How would you respond? So, we are defined not by our failures. We are defined by our response to the failures that we have encountered in our life. Lord, bakit nangyari sa akin to? Lagi naman ako malapit sa iyo. Ginagawa ko naman ang lahat para sa iyo. Ba't ang hirap-hirap ng buhay? Sino ba nagsabing madali ang buhay? Nobody said it was easy. Sabi nga ng Coldplay chapter 3 verse 16. Amen? Sino ba nagsabi sa atin na ang pangarap madaling makamtan? Sino ba nagturo sa atin na ang success madali lang akyatin? Wala. Tayo lang ang nagsabi sa ating sarili. Walang pangarap na madaling makamtan. Walang success na madaling ma-achieve. Mahalaga yung response mo sa mga pagbagsak ng iyong buhay. Get up and prepare to live. Get up and prepare to walk away. Sabi mo sa katabi mo, bihis. Aalis tayo. Amen? Purihin ang Panginoon. Prepare for departure. Calling all the last remaining passengers of 5J842 bound for success. You are now ready to board through boarding gate number 3. All aboard, please. All aboard, please. Number 3. Prepare to be blown away. Prepare to be blown away. Are you ready for 2023? I am. Watch this, verse 9. Verse 9. Lumabas at sumunod si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang mga nangyayaring iyon. At ang akala niya, pangitain lang. Nangyari na ba sa inyo to, na may natanggap kayong blessing mula sa ating Panginoon, na kahit ikaw hindi ka ba kapaniwala na binigay sa iyo ng Lord, na wala kang ibang nabanggit kundi, wow. Nung nagpe-pray ka, aw. Nung binigyan ka ng advice, how. Pero nung na-receive mo yung blessing, hindi ka makapagsalita, sabi mo na lang, wow. May mga ginawa ba ang Diyos sa buhay mo na hindi ka makapaniwala dahil sa faithfulness ng Diyos at nasabi mo na lang, wow. Tinaningan ka ng doktor pero buhay ka pa rin ngayon, wow. Hindi ka nakatapos ng pag-aaral pero maganda ang takbo ng buhay mo, wow, sana all. Napopromote ka every 3 months, wow. Hindi ka nag-apply, natanggap ka pa sa trabaho, wow. Talagang wow yun. Nakaka-amaze minsan gumawa ang Panginoon. Nakaka-amaze, sa totoo lang mga kapatid, si Peter, lumalakad na siya dun sa miracle, hindi pa niya alam na totoo. Amazed na amazed siya eh. Hindi kayang i-comprehend ng isip niya na lumalakad na siya sa pagpapala. And minsan tayo, nasa gitna na tayo ng blessing, hindi tayo makapagpasalamat kasi hindi tayo makapaniwala. Ang dami-daming deserving, pero bakit ako pa? Ang tawag dyan, grace. Grace is for the undeserved. It is unmerited favor of the Lord. You don't deserve it, but God gave it anyway. Prepare to be blown away. Prepare to be blown away. Ito pa nakaka-amaze, no? Si Peter, everybody put that in the chat. Wow. Okay? Wow. Wow. Okay? Prepare to be blown away. Look at this. Nung lumaya si Peter, hindi siya dumaan sa back door. Nung tinakas siya ng anghel, kasi usually pag tinatakas ka, hindi ka dadaan sa may CCTV. Correct? Pero nung tinakas siya ng angel, hindi sila dumaan sa back door. Dumaan sila sa front door. Ang sabi pa ng scripture, kung nabasa nyo, dinaanan pa nila yung guard. Yung 16 soldier, sila yung na-blown away. Pagdaan siguro ni Peter, si Peter ba yun? Di ba? Nakakulong yun ah. Hindi na siguro sila nakahabol eh. Bakit kahit sila na-blown away? Bakit mga kapatid? Nakaka-amaze kasi dinaan pas ng Lord sa bantay. Ang sabi ng scripture, He went past the security. And they never went through the back door. They went through the front door. Everybody saw it. Alam mo mga kapatid, naniniwala ako na yung mga blessing na gagawin ng Lord sa buhay mo, tatandaan nyo to ha, pag ang Diyos gusto kang pagpalain, hindi secret mission.
Na parang sinisikreto na, oy, anak, sikreto lang natin to ha. Baka maingit yung kapitbahay mo, kaya ikaw lang muna, paano ko, backdoor muna ha. O abot-abot lang. Minsan kami, pagka mga pastor, pag binibigyan kami minsan ng love gift, may bigyan kami ng love gift, na-bless talaga sa buhay mo, bibigyan ng love gift, aabot sa iyo. Pastor, kala mo, droga yung inaabot, pastor, ako, drug pusher. Naiintindihan ko naman kasi talagang Lord, pastor, para sa ministry. Yung kakamayan ka lang, may magaspang. Ano yung magaspang? Amen? Kasi diba tayo pag minsan tumutulong, pag may inaano tayo, may mga tulong tayo, gusto natin pasikreto, secret mission. Huwag ka maingay, baka utangan ako ni Mars, ha? Kaya tayo lang. Pero ang Lord, kapag gusto kanyang pagpalain, when you get delivered, everybody is going to witness it. Everyone is going to witness it. Your friends, your family, your haters. Hello! Even your haters are going to appreciate everything that God has done in your life. Bakit? Kung lumabas si Peter gamit yung backdoor, may investigasyon pa yan. Sino ang kasabot dito? Inside job yan. Sino ang kasabot dito? Sino sa 16 soldiers ang nagtakwil? Pero nung dumaan si Peter sa front door, wala nang investigasyon. Alam nila, Diyos na lang talaga yun. Biruin mo, dumaan sa security, dumaan sa CCTV. Bakit? Kapag may gagawin ang Panginoon sa iyo, your mind will be blown away. Your mind cannot comprehend all the good things that God has done in your life. Kaya mga kapatid, pwede ba tayong huminto lang saglit at pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng bagay na ginawa niya sa ating buhay? Sa lahat ng mga pintuang binuksan ng Panginoon, sa lahat ng daan na create ng Panginoon, sa lahat ng mga bundok na problema ang ating napagtagumpayan, sa mga sakit na pinagaling ng Panginoon sa ating buhay. Let us thank God for what He has done. Because you will be blown away when God do it. And I am still blown away with what God is doing in our church. Hindi lang halata. Because I'm trying to compose myself. But what is happening in our church is not normal. Hindi dahil abnormal tayo. But what's happening in our church is not normal. And I believe all the investment, all the sacrifice and dedication of the past, nakita ng Lord John at ngayon, hina-harvest natin for the glory of God. Ito pinakamatindi pa. Hindi pa tapos ang Diyos. So prepare to be blown away. Prepare yourself for a better, brighter tomorrow. Prepare yourself. Alam ko nahihirapan ka pero ihanda mo ang sarili mo. Alam ko ngayon nagkakagulo-gulo kayo pero ihanda mo ang sarili mo kasi one day magkakasama kayo sa church. Alam ko ngayon nag-i-struggle kayo financially pero humanda ka. Prepare yourself. Dress up. Dress for success. Prepare your heart and prepare to be blown away because God is going to shift you from nothing to something. Amen. From mess to message, from test to testimony, from labor to favor, from trials to triumph. He's gonna blow your mind away. Amen. Ilagak mo lang ang lahat sa kamay ng ating Panginoon, gagawa siya ng daan. God is not letting you down. He is setting you up. Setbacks are made so that you can come back stronger and better than you were before. Kapag may setback, may comeback. Amen? Be strong. Pakatatag ka. Ikaw lang ang nag-iisang Kristiyano sa pamilya mo, may rason ng Diyos. Ikaw lang ang ayaw sumuko, may rason ng Diyos. Anumang ihip ng bagyo, alam ko may layunin ng Panginoon. Ang kandila, pag hinipan mo, namamatay agad. Kakantahan mo pa yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. By the way, nag-celebrate ako ng 28th birthday ko nung... What's wrong with you? Grabe yung pagtutol. Oh, happy birthday to you. Tapos ihipan mo, blow the candle. Patay. Marami sa atin, parang pananampalataya natin, parang kandila. Isang ihip lang ng pagsubok, patay. Kinantahan ka pa, papatayin ka lang din pala. Pero alam mo, dapat ang pananampalataya natin is so fired up, parang sunog. Yung sunog, lalo mong hinahanginan, lalong lumalakas. Lalong binabayo ng pagsubok, lalong lumalakas. Lalong tumitindi ang problema,
lalong lumalakas. Kaya ang kaaway, litong-lito sa iyo eh. Yung demonyo nagkakagulo sa impyerno, sabi nila, ang tindi na ng problema ang pinadala mo sa pamilya na yan, nagsisimba pa, nakatayo pa din, nananampalataya pa rin, litong-lito siya eh. Kasi pinadalang ka ng setback para sumuko, pinadala ka ng setback para mag-quit. Pero nung pinadalang ka ng setback, nagpasalamat ka pat ikinagalak mo pa kasi magpuproduce ito ng something in you. Yung nadapa ka na, bumagsak ka na, nawasa ka na, but your story is not done yet. Your story is not over yet. So kung may problema man sa pamilya, bangon! Bangon! Amen? Bumangon tayo, magising tayo sa katotohanan, baka natutulog pa rin tayo. Gusto ka ng palayain ng Panginoon, prepare yourself for a comeback. Comeback is real. May problema man tayo kayong mag-asawa, bangon, you can have a comeback. Lulong ka man sa bisyo, bumangon ka kapatid. Kaya mo pang magbago, it's not too late to change. Nagkamali ka man, bumangon ka, it's not too late to change. God is willing to accept you just who you are. Bumagsak ka man, bumangon ka, bumalik ka sa ating Panginoon hanggat hindi ka papatay. Hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. Hanggat buhay ka, may layunin pa ang Panginoon sa iyo. Amen. So, remain trusting the Lord. Magtiwala ka lang at magugulat ka kapatid sa gagawin ng Panginoon sa iyo. Prepare your heart. Prepare to leave. Dress up. Prepare for departure. And prepare to be blown away. I'm excited that this house in the next few months will be filled with testimonies of how the Lord delivered us from all the setbacks and all the trials that we've faced. I'm excited to hear your story kung paano ka tinulungan ng ating Panginoon. Down na down ka ngayon, pero darating ang panahon na nasa stage ka at magte-testify ka